Hello mga kaguro, naghahanap ka ba ng accurate at trusted na automated school form 9 na aligned sa DepEd Order number 15 series of 2026? Kung oo, kailangan panoorin ng video ito. Okay, ngayon nandito tayo sa ating welcome sheet at dito malalaman natin kung ano yung tungkol sa tool at sa developer. So nakalagay din dyan yung final note ng developer para sa mga kapwa niya guro. At sa bahaging ito, meron diyang click here button at kapag pinindot mo yan, mapupunta ka sa input data sheet. So sa input data sheet, ang kailangan mo lang gawin, kailangan mong kumpletuhin lahat ng mga impormasyong kailangan. Mula sa LRN, pangalan, edad, kasarian, grade level, section, at ang grades ng mga estudyante mula term 1 hanggang term 3 sa lahat ng subject areas. Pagkatapos nito ay yung ikalawang bahagi ng input data which is tungkol sa teachers' comments and remarks. So sa bawat term meron dyan drop-down arrow na pipindutin mo lang at mamimili ka ng comments at remarks na pwede mong ibigay sa mga estudyante sa bawat term. So meron na rin itong final grades na automatic na rin nako-compute. At yung huling bahagi ng input data sheets ay yung attendance record. Yung naka-bold na number sa bawat buwan, yun yung assumed number of days natin sa bawat buwan for this school year na pwede nating i-edit kapag mayroon na tayong official number of school days sa bawat buwan sa isang particular na school year. So kapag nagawa mo na ito, um, pupuntahan mo lang yung bahagi ng buwan at ilalagay mo yung number of present days ng mga estudyante. At automatic kong lalabas yung resulta para sa absent. So, ganun lamang kadali gamitin yung tool na ito. So, ngayon, kapag tapos mo nang lagyan ng mga impormasyon, ang input data sheets, ay maaari mo nang pindutin ang school form na button. Kapag na-navigate ka na sa school form button, meron ka ditong preferred layout na pagpipilian, either full-size layout or half-size layout. So ngayon, titingnan natin kung ano yung laman ng full-size layout. Sa full-size layout, ito yung makikita natin. No? So, yan ay base mismo sa DepEd Order number 15 series of 2026. So kung gusto nating walang laman, pipindutin lang natin yung no attendance. At kung gusto natin na maglabas tayo ng resulta sa bawat term, kailangan lang natin pindutin yung term 1 para sa unang termino, no? At term 2 naman para sa ikalawang termino. So gagamitin mo lang yung kaparehong papel na inilabas mo sa term 1. So yun lang yung ilalagay mo sa printer. Then, kung gusto mo naman ng term 3, pindutin mo lang yung term 3 using the same paper. At kapag gusto mo makita yung full content, ito na yun. No? So, ganun lamang kadali gamitin. At ang kagandahan dito sa tool na ito, meron itong print button. So, wala kang kailangang i-adjust. Just simply click the print button at automatic kung makikita mo yung print preview nito. And just simply click the print at lalabas na yung printed result ng ating SF9. And aside from that, meron pala itong master sheets na magpapakita ng grades ng bawat estudyante sa bawat term. At yung grade status, kung kumpleto ba yung grades nila o hindi, at yung academic award at ranking. So dito makikita lamang kung sino yung mga academic excellence awardee based mismo sa DepEd Order number 15 series of 2026. So for example, pupuntahan natin yung input data. So balikan muna natin yung nakalagay sa ating school form, no, dun sa full size. So makikita natin na yung grades ng estudyante dito ay 88 at promoted. Ngayon, susubukan natin kung talaga nga bang gumagana yung indicators natin na ginamit. So,
palitan natin yung number 5. So, si student number 5. So, dito, makikita na yung grades ng estudyante ay mayroon ng 91 at mayroon din siyang academic excellence award na natanggap. So, ngayon, para masubukan kung ano ba yung itsura nito, puntahan natin yung input data. So, sa input data, so makikita yung Academic Excellence Award. So, tingnan natin ulit yung sa input data. So, sa input data, subukan natin palitan yung grade sa Filipino sa first term ng 79. At balikan natin yung school form, yung full size layout. At tingnan natin kung mayroong nagbago. So, as you can see, 91 pa rin yung grades ng bata, pero hindi siya Academic Excellence Awardee. It is because mayroon siyang 79 na grades. So, yun. Ngayon, puntahan natin yung half-size layout. Tingnan naman natin kung ano yung features ng half-size layout. So, navigate lang natin. So, punta natin sa input data, click school form 9, then piliin yung half-size layout. So, half-size layout, ito yung kanyang itsura. So, tulad din, meron itong print button na kapag pinindot mo, ay automatikong lalabas yung print preview. So, yung gagawin mo lang dito sa pag-print, kailangan hatiin mo sa dalawa ang yung short size bond paper upang mag-fit yung nilalaman ng ating school form 9. So, ganun pa rin, kung gusto mo mag-print sa bawat termino, kailangan mo lang pindutin yung mga navigation button sa gilid nito para magkaroon ka ng output sa bawat term using the same paper. So, ngayon, ito yung full content niya. As you can see, 88 yung grades ng bata. At kung titingnan natin, meron din itong tinatawag nating master sheets na makikita yung grades ng mga bata. So, dito pasensya, hindi ko siya napalitan yung macro, pero sa tool na ilalabas ko, fix na siya. Meron na o maayos na yung macro na gagamitin natin. So, ngayon, balikan natin yung half-size layout at subukan natin kung ganoon din yung lalabas, no, sa ating resulta. So, ito pala yung kanyang back part, yung back size. Ayun yung back part ng ating school form 9. So, dito, kung gusto mo walang just simply click the button at sa bawat term, yun yung lalabas. So, may mga pagkakataon na blank lang yung nilalagay natin. It is because hindi pa ganoon ka official yung school days. Kaya minsan, mas mainam na blank lang muna yung nasa school days at the end mo na lang lagyan since meron din naman tayo layout para sa ganyan. So, yun. So, ito yung back part ng ating half size school form 9. So, ganito lang kadaling gamitin ng tool na ito. So, ngayon, tingnan natin kung kapareho siya nung nasa full size na layout. Tingnan natin kung mayroon bang magbabago sa grades niya. So, halimbawa, yung learner number 5 yung ating pipiliin. So, meron siyang 91 na grades. So, wala siyang academic award. It is because meron din siyang 79 na nakuhang marka. So, puntahan natin yung input data at palitan natin ito ng grades na 81. So, tingnan natin kung mayroong magbabago. So, as you can see, si learner number 5, 91 yung grades niya. Meron siyang Academic Excellence Award. It is because wala na siyang line of 7 na grades. So, very accurate yung tool na ating gagamitin dito. So, hindi masasayang yung pera ninyo. At the same time, yung effort ninyo sa paggamit ng tool na ito. So, aside from that, meron pala itong school form 10 data entry. So, dito yung gagawin mo lang, mayroong complete name. Yung gagawin mo lang, no, ilalagay mo lang yung last name, first name, at middle name ng learner na makikita mo sa complete name.
At pagkatapos nito, kumpletuhin mo lang yung ilan sa mga mahalagang data. So halimbawa dito yung tungkol sa school name nila nung elementary sila at yung school address, gano'n, at yung kanilang current grade level, section, at name of advisor, tulad ng makikita natin sa video. So for example, um, then after that, maaari mo nang pindutin yung school form 10 front page. Ito yung makikita natin. So halimbawa si learner number 4 yung ating pinili kanina. So ito na yung kanyang data entry para sa tool na ito. So ganoon din, meron din itong print button para mas maging madali yung pag-print sa school form. So that's it. Yun yung buong nilalaman ng ating automated school form 9. Kung interesado ka sa tool na ito, just simply send me a message para malaman mo kung paano maka-avail sa tool na ito. Maraming salamat.